Kapag may kumakalat na balita tungkol sa outbreak, health alert, or bagong sakit sa ibang bansa, natural lang nakabahan ang mga traveler. Minsan isang headline lang sa social media ay sapat para mapaisip ang isang tao kung tuloy pa ba ang biyahe o baka magkaroon ng problema pagdating sa airport. Kaya related dito ang ating question of the week. Hi po, may bagong health alert daw sa Asia tungkol sa flu outbreak. May flight po ako papuntang Taiwan next week. Pwede po ba ako ma-hold ng immigration? Kapag naririnig natin ang salitang outbreak o health alert, marami agad ang bumabalik ang alaala sa panahon ng travel restrictions at mas mahigpit na airport checks. Pero mahalagang maintindihan natin na hindi lahat ng health alert ay automatic na nangangahulugang bawal bumiyahe o mahaharang ka agad sa airport. Sa ngayon, may mga ulat na patuloy na minomonitor ng mga bansa ang pagtaas ng flu activity at influenza cases sa ilang panahon. Nagkaroon ng pagtaas ng flu-related cases at masusing pagbabantay ng health authorities. Pero ang mahalagang punto, ang health alert ay hindi agad katumbas ng travel ban o automatic immigration hold. Sa Philippine immigration side, kung kumpleto ang passport, visa kung kailangan, travel documents at maayos ang purpose ng biyahe mo, wala agad dahilan para pigilan ka dahil lang may flu alert sa destination country. Pero dito pumapasok ang mahalagang bahagi. Kapag may health advisory ang bansang pupuntahan, maaaring magkaroon ng dagdag na health screening, declaration requirements o temporary measures depende sa sitwasyon. Ang mga ganitong patakaran ay maaaring magbago depende sa health updates ng destination country. Kaya kung sa flu-sensitive countries ang biyahe mo next week, wag lang passport at ticket ang i-check. Magandang ugaliin ding tingnan ang pinakabagong travel advisories at entry announcements bago ang flight date. Isa pa, magandang ihanda ang vaccination records kung mayroon, lalo na kung may hinihinging health-related information ang destination. Hindi man ito laging requirement, mas mabuti pa ring handa. Magandang idea rin ang travel insurance, lalo na sa panahon na may health concerns. Maraming traveler ang tinitingnan ito bilang backup protection sakaling magkaroon ng unexpected medical concern habang nasa biyahe. At huwag din agad maniwala sa lahat ng nakikita sa social media. Minsan, ang kumakalat na posts ay luma na o kulang ang detalye. Mas mabuting tingnan ang official advisories at updates. Tandaan, magkaiba ang health monitoring at travel restriction. Ang isang bansa ay maaaring may health alert pero open pa rin sa travelers basta sumusunod sa requirements. Kung may flight ka rin sa mga susunod na linggo, marami pa tayong episodes tungkol sa airport preparation, travel updates, at mga tanong na pwedeng makatulong bago ang biyahe. Baka may susunod ka pang concern na gusto ring malinawan. Bago tayo magtapos, balikan natin ang tanong ngayong linggo. Kung may health alert at flu outbreak sa Asia, pwede ba akong ma-hold ng immigration? Ang sagot, hindi agad. Kung kumpleto ang travel documents mo at wala namang ipinatutupad na bagong restrictions, maaari pa ring matuloy ang biyahe mo. Pero tandaan natin, ang sitwasyon sa health advisories ay pwedeng magbago ng mabilis. Ang isang guideline ngayon ay maaaring magkaroon ng update pagdating ng susunod na linggo o kahit ilang araw bago ang flight mo. Light,